Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ito ang Tindig Pilipinas Podcast at ako ang isa sa mga host, si Dr. Sylvia Estrada Claudio o Doc Guy. Jessica? Ako naman po si Jessica Amon, mula po ako sa ASAP Tindig Pilipinas. At ang ating guest ngayon, tuwan-tuwa ho kami. Malaking karangalan ang ating guest. Parang mukha palang kilala nyo na kasi pamoso ang ating former senator, si Manay Laila, ang first nominee na Mamamayang Liberal ML, number 6 sa Balota. Hi. Hello, Doc Guy. Hello, Ma'am Jessica. So good day rin po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood. Si Manay Laila ay honorary member ng Every Woman. Kaya honorary member talaga siya ng Tindig Pilipinas din. Dahil Every Woman, yung organisasyong I represent sa Tindig, ay isang member nga ng Tindig Pilipinas. Ano nga ba ang representation mo sa Tindig Pilipinas? Ako naman sa Alyansa ng mga Samahang Pantao, ASAP, kung saan yung mga basic sector ba na member ng ASAP ay bahagi ng isa sa mga hub ng Tindig Pilipinas. Dadagdagan ko yung introduction ko. Sabi ko, no need to introduce, pero ako may personal na idadagdag, no? Sa totoo lang, ang Every Woman nabuo dahil sa inis namin sa naging persecution kay Manay Laila ng Duterte administration. Yung ilan, wala pang Every Woman noon, ako at yung ilang mga women's rights advocate. Yes. Nag-tweet nung a few days before, tatawagin na daw siya sa Senado o ipe-play yung peking sex video na yon sa At ang tweet na yon ay, I want to testify in the House of Representatives, I am the woman in the sex video. Ang ulat ko na yung sinimulan namin ko ng ilang, parang 12 lang kami na nag-tweet sa Nagsimula. ang estimate yata noon, maabot ng 5 million tweets. Talagang number one, no? Tingin namin, ang isa sa mga kinainis talaga ng mga kababaihan. Bakit ba ganon? Jessica, Ma'am Laila, tuwing may nangyayari, magalit lang yung boyfriend mo. Oo. Hindi naman niya boyfriend si Duterte, nakakanggalang sa politika. Pero basta babae, sex video yung kung anong gagawin, sisiraan Ang pagkababae. natin. Yun nga ang problema with all the advances na sa women's empowerment movement, ay nandyan pa rin yung mga ganyan, yung mga misogyny, yung mga sexism, na bakit lang ang pinupuntirya mga babae. But because hindi niya mapigilan ang immorality niya, sa bagay, to the credit of De Lima, she is legally annulled. Kagaya ko rin sa asawa ko. Pareho kaming dalawa, annulled. Bagay, dalaga siya. But her sex escapades led her to commit several serious violations of law. Nung isang araw nga, nagkaroon kami ng discourses or discussion on that, Doc Guy, yung the plight and the misfortunes of women in politics, na talaga naman makatatawag natin ng mga biktima rin, yung katulad ko, ng violence against women in politics. Kasi yung pambabastos, hindi ba pwedeng tingnan nila yung mga babaeng naninilbihan sa gobyerno, yung mga naninilbihan sa mga kongreso, sa mga parliament, sa kanilang mga kwalifikasyon, sa track record, sa performance. Bakit kailangan pang sinisingitan ng mga ganyan para lang siraan? Ginagawa ba nila yan sa mga male politicians or male public servants? Tingin ko, yung mga nag-tweet at saka yung mga naninira ng ganyan, na hindi sa issue naninira, kundi yung pagkatao ng babae lang, di ba? Kadalasan din naman sa lalaki. Wala silang balak na maging successful yung kanilang mga babaeng anak, asawa. Kasi Yung kultura kasi natin, Miss Guy, tsaka Manay Laila. Kasi mas madaling parang pulutanin pagka babae. Oo, gano'n. Madaling pagtatawanan. Madaling i-ridicule ka. So never mind yung mga nagawa mo noon para sa bayan. Basta ba haluan nila
ng mga ganyan, balastugan ng mga issue. Parang hindi naman nakakatulong sa kahit Ayan, ano. masisira ka agad. Kasi yung pag-iisip nila, pag may gano'n na, parang mabilis kang mapasuko. Kasi syempre kahihiyan may reputasyon ka Parang, itutumba ka agad, no, madali sumuko. Pero iba nangyari kay Manay, di ba? Linunok ko yung lahat. Talaga namang nagpakalakas na lang ako. I just have to be strong. Kasi alam ko naman na talagang ano ba yan? Alam ko naman kung bakit nila ginagawa sa akin yon. Kasi pinipilit nila akong manahimik doon sa mga pinaglalaban ko dati. Doon sa mga AJ case na yan. Yun ang paraan nila. Wala na silang ibang nakitang issue. Yun na lang. Pinalaki nila ng pinalaki. Kahit masakit, syempre masakit. Lalo na sa pamilya ko, sa mga anak ko. Pero ko gaganunin ka ng mga trolls na yan. Pero kailangan lang tiisin yun. Kailangan lang talagang ipakita mo na hindi ka natitinag. Hindi ka naman dapat talaga matinag. Although yung experience na yan, I don't think it's really, exclusive sa Pilipinas Kasi may mga nami-meet din po ako ng mga female parliamentarians na kinikwento din nila na meron din mga ganyan sa kanila. Yung running for councilor kagabi, nandoon sa meeting. Alam mo, sabi niya, nung nakaalis na kayo, sabi niya, alam mo, ngayon ko lang narinig yung kwento mula sa kay Manay. Pero marami akong nabasa. Hindi ako naniniwala ito kasi na-imposiblihan siya. Pero kagabi, nung marinig niya yon, parang ibang dumating sa kanya. Ano nga siya, actually naiiyak siya kasi parang naririnig niya yung mga iyak ng mga nabibiktima na ganyan na hindi nakakapagsalita. Kasi testigo ako kasi psikologista ako ni Manay. Yes, she was my psychologist. Namibisita siya sa detention quarters. Kailangan ni Manay Layanan. Kasi chine-check up ko, maayos, ang tapang, ang lakas 7 years yun Kasi rin, ang feeling ko, ang mas talagang nakakatulong sa kanya, yung faith niya. Talagang, ang sabi nga niya sa akin, kung ako ay dati very strong ang aking faith, mas lumakas pa ang faith during Iba sinabi. during the year. Yes, sinabi ko rin yun. Tsaka, Doc Guy, yan kasi ang ginagawa ko ngayon. I'm not just, sa pag-iikot ko syempre, since nominee number 1 ako ng ML, first, I'm promoting the awareness about ML party list, lalo ng bago yan na party list, hindi pa masyadong kilala. Secondly, and as important, is yung sinishare ko talaga, yung storya ko, yung narrative At ko. yung istorya niya. And nakikita ko sa audience, talagang I could also feel their compassion. Karamihan sa kanila parang, ganyan pala. Kasi although they have a general idea, yung persecution sa akin, pero yung what exactly, and from my own, yung ako mismo, ang nagnanarrate, everywhere I go. Naiiyak no? Maski sa mga universities, colleges, yung hindi sila masyadong interested. Actually, kung halimbawa, plataforma lang. Plataforma yung inaano mo, dinidiscuss mo. Very much interested but not as much kapag ini-istorya ko na yung aking karanasan. It's a unique journey. Listed ang tanong kong dalawa sa inyo, Manay Laila. At ikaw rin bilang isang nominee, no? Mahalaga, tingin ko, na tignan pa rin natin ang pagkatao ng ating mga Nominees, correct. Dadagdag ko lang na si Sen Laila, nung senator pa siya, kaya nabanggit kong Sen. Sa totoo lang, pwede naman siyang tumakas nun instead of... At alam ko, nag-decision siya. Hanapin ko yan. Kaya yung ganung lakas, di ba? Tapang doon sa paninindigan. At yung nangyari nga na naging mas purified siya spiritually experience at talagang pinanindigan niya yung paniniwala niya. Mahalaga yun sa akin kung namimili ako ng pagkatao Ayun, merong related question dyan na babato ko sa inyo na paano ako mamimili ng party list? No? So, mahalaga ang pagkatao, whether baka gusto nyo mag-agree, pero titignan ko rin yung mga party list. Parang sino ba yung mga tumatakbo-takbo na party list na yan? Paano ba ako mamimili? Yeah, mabuti at natanong mo yan, Doc Guy, kasi alam mo, yung party list system kasi maganda yan in principle as envisioned sa ating saligang batas. Kasi nga representasyon yan ng mga marginalized sectors. Yung problema through the years,
nung nandyan na yung party list system, medyo inabuso, binastardized yung system. Why am I saying that? Kasi nga meron tayong mga nakikita dyan, marami-rami na mga party list na ang mga ano lang sila, mga extension lang ng mga political dynasties. Kasi hindi sila nakokontento na yung ama, congressman, yung anak, governor, o yung asawa, vice governor, etc. Kailangan pa nila another vehicle to further expand yung kanilang power base. At pinapakialaman nila yung mga party list. Meron silang mga pinuput up, mga regional party list yung iba. And then yung iba naman, you'll be surprised, Doc Guy, may mga party list na mga nasa likod pala, mga kontraktor, mga big business. Ano nang klase? So, contractor na is Nakaupo na, dami lang nila more or less. I'm not trying to downplay or I'm not trying to, Alam mo nila kung sino I'm not sila eh. looking down at those, pero tama yon Doc Guy, na first look at the party list because technically and officially and legally, ang kandidato mismo is the party list. The nominees are not technically the candidates. Kaya nga yung mga pangalan namin, hindi dyan makikita sa balota, kundi yung pangalan lang ng party list. So ano ba ang kinakatawan? Kung sectoral ka, multi-sectoral ka, anong sektor, anong mga sektor ang nire-represent mo, tsaka yung mga, kung ano yung mga vision mo para sa bansa. Pangalawa, importante rin talaga, tingnan yung mga nominees kasi sila ang uupo kapag makakuha ng enough number of votes. Yung party list. So yung qualifications, and then yung kanila, yung pagkatao talaga nila, yung track record, kung meron silang track record na makakatulong. Kasi importante kung siseryosohin yung party list system at sinusunod talaga kung ano yung nito, yung talagang hangarin kung bakit nagkaroon tayo ng party list system, malaking tulong yan. Kasi ang ibig sabihin yan, mas mabibigyan ng halaga yung mga pangangailangan, mga aspirasyon, mga ideals, mga adhikain ng mga nasalaylayan, yung marginalized sectors. ang akin lang, kung titignan mo yung kwento ng maraming party list, siguro kung kwentong integridad, ito na yung isa sa pinakamatingkad na kwentong integridad na nakita ko sa mga nominees ngayon. At alam na natin yan, pag nakaupo, nakababalik ta rin na lahat. Kailangan natin nakakasiguro, kaya nga magalaga ang pagkatao, na pag nakaupo na yan, ay gagawin pa rin ng tao. Tsaka na dyan, kanina yung binabanggit mo, parang nag-alala tayong lahat nung nalaman natin na ito na nga si Manay Laila ay ikukulong na, dadamputin na, di ba? Marami akong narinig na, ba't tayo na mag-apply ng asylum, tumakas na lang, gano'n. Itong pagka binabanggit natin na integridad sa pagtakbo natin sa party list at pagkilala, sa palagay ko, mapakahalaga nung kaninyang kwento dahil yung pagrespeto ba sa institusyon, yung pagkilala sa hustisya. Naniwala talaga si Manay Laila na merong hustisya, merong paggalang at pagrespeto kasi alam niya na wala talaga siyang kasalanan. Therefore, alikat, diretsuhin natin to. Titiisin niya, tama ba titiisin, susubukan nating lahat na, kumbaga ginorni tayo ni Manay Laila na, maniwala sa institusyon, sa hustisya. Bukod pa dun sa binabanggit na, yung core program natin sa ML ay yung social justice. Dahil, maliban sa integridad sa pagkatao, sasabihin din natin sa mga botante, isa pang aspeto ng integridad, tignan nyo kung may malinaw na plataforma. So, tuloy mo yan. Kaya ako sinasabi yun sa social justice, kasi yung mamamayang liberal ay multisektoral, arm yan ng Liberal Party. So, ibig sabihin, napakaraming sektor na gusto nating magkaboses. Napakahawa naman kung napakalaking political party ka, like Liberal Party, pero yung mga boses nasasantabi. Kaya talagang timely yung pagkakabuo ng mamamayang liberal kasi sa napakaraming issue ng mga sektor ngayon na kailangan talaga magkaroon ng tunay na boses. Kaya pag sinabi natin, kunwari, si Manay Laila on social justice, ang magpapadetalye ng mga usapin sa sektor, kunwari yung pangalaw natin,
si Kong Ted Bronner Pagilat. Browner Bagilat na isang katutubo na lumiliit ang boses ng mga katutubo. Si Kong Ted, may integridad. Yes. Meron ng track record. O meron. Oo, walang bahid dungis. Nasa Kongreso tumapos ang buong term. Ganon din po yung third nominee. Nominee. Former Congressman Erin Tanyada. We stand on our track record. And then yung importante, yung mga marurunong manindigan sa prinsipyo. Manay, bakit kayo nag-isip na tanggapin yung nomination? Okay, thank you for that question. Kasi sa totoo lang, I think nabanggit ko to sa iyo, Doc Guy, na wala naman talaga akong kaplano-plano to run for any post this elections, 2025 elections. In fact, okay, si Manong Edsel Lagman, Congressman Edsel Lagman, may Dedicated sa iyo rin itong IAF. May he rest in peace. Para kaming nangulila sa Liberal Party because he's our party president and he has really been our steward, he's really been our anchor, he's been our mentor. Tapos bigla, ito naiwan na kami. So pagkatapos po akong napalaya noong November 2023, siguro mga barely 2 weeks, kinausap po ako niya ni Kong Edsel, whom I fondly call Manong Edsel because he's also a Bicolano. He was trying to convince me to run for Senate. Pero sabi ko, hindi po ako ready, Manong Edsel. And kailangan ko meron pa akong mga ayusin sa buhay ko. Dahil nga sinira nila yung buhay ko. O sige, whether or not you intend to run or you will run for any post, ang advice ko sa'yo, umikot ka sa bansa and tell your story directly. Kaya yun po ang ginawa ko. And then inisip ko nga na I'm really not ready for the Senate. Kasi nga, gusto ko sana just to go back to my private law practice. I used to be an election law practitioner and also to resume my teaching sa law school. So yun ang plano ko, medyo tahimik. Although hindi ko naman syempre tatalikuran yung mga core advocacies ko like human rights, justice, ganon. But nung na-credit na po ng COMELEC ang ML, kasi first time nga na-credit, only last July, in 2024, lumabas yung desisyon na pinapayagan ng ML to participate in the party list elections. Kaya kinausap po ako ng mga kasamahan ko, and then including sila Kong Ted and then Kong Erin, na why don't you join us? Kasi bagong party ito. And I think, natin, talagang we pursue this, and then we push for it, and then let's give it a strong start. And we stand on our track record, we stand on our credentials, yung mga ganon. So nagkonsulta ako. Sila Sec Gingdeles, isa yan sa mga kinonsulta ko. And then sila Sec Tati Likwanan, kinonsulta ko sila. The night before, I had to make a decision. And positive naman sila lahat. Why not? And naisip ko rin, Doc Guy, na parang magiging mas fulfilling nga ito eh. Kasi nga, you'll be working closely, you'll be talking, listening to the marginalized sectors. Yung the sense of fulfillment na makukuha mo sa ganyan, mas malaki kaysa you're just a national political figure. Tsaka, naiisip ko naman, whether it's Senate, whether it's House of Representatives, pareho lang naman yun, nasa sayo na yun. How you will perform, how we will push for your advocacies para makatulong sa bayan. So, and then, if I may say din, kasi well, I need to be candid about it. Medyo nakakadismaya na rin kasi yung Senado natin ngayon eh. Mag-isa na lang si Senator Risa. Oo. Na naninindigan doon, lumalaban. Ang bilis tumiklop nung iba eh. And then, tingnan mo yung mga surveys, masyado na masikip. Masikip yung labanan. So yan, from the side of pragmatism, sayang lang ang pagod mo, sayang lang ang gastos mo, na wala ka ng halos panggastos, and then you will be joining a national so yun po ang nag-push sa akin, and no regrets. I think I made the right decision. Kasi talagang sinasabi mo sa amin yan, ayaw pong tumakbo. Tapos, intindihan ko, parang ayaw niyang gamitin yung kanyang karanasan para sa some political gain, no?
gusto ngang ayusin. Pero mahirap yung tawag ng panahon eh. Wala. At kilala ko din si Manay Laila. Pag humingi ang bayan, ano magagawa niya? Diba? Ganyan ang prinsipyo mo sa buhay. Kahit hindi ka pa political person. So, hindi rin ako nagulat na, sige, naging PL nominee siya. May tanong ako, kasi ang pagkaintindi ko sa isang platform mo at ng mamayang liberal, yung panagutin pa rin ang dating mga pagkakamali to dating administrator Duterte. Pero may tatanong sa iyo yung palaging sinasabi ng mga trolls na ikaw daw ay vindictive fan. Kaya mo lang Ibig pong sabihin yan, di talaga ako nila kilala. Wala po sa dugo ko yan na maging vindictive, unlike yung naging chief oppressor ko. No, hindi po ako ganon. Siniseryoso ko ang trabaho ko, pero hindi ko rin pinipersonal yung mga tinutugis ko noon nung nasa Department of Justice ako, saka maski yung pagpa-imbestiga ko noon sa Senado, nung mga killings under the war on drugs, saka even before yung nasa CHR ako, nung inimbestigahan namin yung mga DDS killings sa Davao City. It's just about doing one's own job. Kasi hindi ko na sana tinatanggap yung mga ganyang napaka-importante mga posisyon, mga crucial, mga sensitive position na hindi ka namang handa na gawin ng seryoso, ng may katapangan yung mandato mo. Pero never about being personal about it. Ang problema lang yung mga gano'n, ang mga iniimbestigahan ko, yung iba sa kanila, na may personal. Take it personally against me. Hindi nila maintindihan na trabaho ko lang yan. Walang personalan. So hindi ko po, wala po akong ganong plano about vindictiveness. Although syempre, yung ginawa nila sa akin, ni Mr. Duterte, tsaka yung kanyang mga tumulong sa kanya, para talaga magkalap ng mga peking, mga ebidensya, katulad ng mga perjured witnesses. Siyempre, karapatan ko rin po yon na panagutin sila. Kasi I was a victim of injustice. So it's a matter of principle, it's a matter of justice. Not for Yun ang vendetta. Yun dapat kasi ang gagawin talaga. kasi kung ikaw gagawin yan, what will prevent them again from doing it to another person? Alam niyo po, ako ay matagal nang nagka-counseling ng mga victims of violence and injustice. Mabait ang mga taong naghahanap ng hustisya, hindi vindictive. Kasi ang dahilan, yung sinabi ni Ma'am Laila, una, kailangan ko naman panindigan ng sarili ko. At lahat po ng mga Pilipino kares po, panindigan naman natin ang ating sarili pag may mali. Lalo ng ating gobyerno, ang ating local officials. Kaya may tulong tayo sa political system kung panindigan po na pag may mali, ilaban naman natin ang ate. Tsaka constitutional yun. Yun ang tamang gagawin. Yun ang tamang gagawin. Healthy yun, no? Oo. Hindi ka tamang gagawin. Pangalawa, yung napakagandang rason na sinabi rin ni Ma'am Laila, kung hindi ko ipaglaban ito, Sinong pipigil? Oo. sa ibang tao para maging protective rin for others. Kaya ako, Siya nga, senador na eh. ikaw ang biktima. Ikaw, Vindictive ka pa rin. Sabihin pang-verdict. Parang Kaya mga nang biktima. Anong, sorry ha, ako na-passionate ako tungkol dyan. Double victimization. Meron pa kayong gustong idagdag, kayong mga wonderful nominees ng ating wonderful political platforms or what more? Ako muna. Because yung ML, Mamayang Liberal, just like the Liberal Party also, stands for democracy and freedom for liberties. And then syempre, since marginalized sectors na ang tinitingnan namin ngayon para magbigay sa kanila ng boses, ay nakapag-identify na kami, Guy, ng aming platform, yung aming legislative agenda for each of the sectors that we represent. Women, youth, farmers, fisher folks, workers, urban poor, IPs, LGBTQIA+, PWDs, and senior citizens. Nagkaroon po kami ng a series of sessions with the help of our think tank, the Center for Liberalism and Democracy,
and in-identify namin na kung ano yung mga pangunahin ng mga legislation for each of these sectors. Halimbawa, yung fisher folks. Kasi alam nyo naman ang nagiging problema ng fisher folks. Sa yung kanilang pangingisda, pahirapan, and then meron pang Supreme Court decision ngayon, recent Supreme Court decision, in-invalidate o ni-declare as unconstitutional yung isang provision ng napakatagal ng batas. Well, yung Fisheries Code of 1998, nandyan na yan for decades, yung batas na yan, tsaka yung provision, nalilimit dapat yung 15-kilometer municipal waters sa mga small fisher flows. Pero dineclare as unconstitutional kailan lang, although merong pending MR. So, ibig sabihin, magiging bukas na yan sa commercial fishing. Kawawa na naman higit. Wala silang kalaban-laban in terms of facilities, mga ano nila. So, ang naisip namin as pangunahing legislation for the fisher folk sector is to push for a Magna Carta for small fishers. Halagang nandyan na yan, kasama na yung pag-ensure na yung municipal waters ay para sa kanila. Saka yung isang ano pa is that kulang din sila sa kabahayan. Settlement Sa settlement. Kasi di ba palagi sila doon naglalaot. Tapos meron lang sila mga kung ano-ano lang na mga structure dyan sa tabi. Sa tabi ng dagat. And then mahirap pati kung nagiging resort. Yung sila sa coast, napapaalis sila. So dapat meron silang maayos na settlement malapit sa source of livelihood nila, which is the ocean, which is the waters. So, i-ensure din namin yon. So, that's just an example. But for each of the sectors, meron na kami. Tama yung sinabi kanina ni Ma'am Jessica, na since iba-ibang sektor na to at iba-iba yung mga karakteristik nila, saka mga hangarin, mga adhikain, ay meron isang ideal or principle na nagbubuklod-buklod sa kanila, and that is social justice. Katarungang panlipunan. In simple terms, ang ibig sabihin, those who have less in life must have more in law. So pinaka-ano rin namin, identified din namin as the major, kung iaano lang natin sa tatlong linya, katarungan, kalikasan, edukasyon. Yung katarungan, broad yan eh. Hindi lang yung katarungan from in the criminal justice system eh. Katarungan din yan sa education, sa health, sa livelihood. So meron din tayo mga economic injustices because of the severe economic inequality ng mga the great divide between the poor and the rich, the power and the powerless. So in broad strokes, although kulang in fact, kulang mo ang ilang oras pag isa-isahin ito. Itong meron ba kayong website kung saan natin makikita ang kwento ni Manay Laila at yung platform? Kasi yung na sinasagot ang maraming pangangailangan ng sektor na hindi naman pinag-aaway-away ang interest ng mamamayan at naitatahi-tahi sa isang maayos na programa. Yan ang interest. Yes, merong page. May sariling page ang ML Party List. May sariling page, mga personal pages din yung mga nominees. So, Google lang nila yun. ML Party List. Saan nakikita rin doon yung mga nagiging activities namin nowadays na nag-iikot kami to promote nga the awareness of ML. We are also meeting with, holding dialogues with the sectors that we represent. Ilang beses na kami nakipag-dialogue sa urban poor. Nakipag-dialogue na rin kami sa indigenous peoples and a few others like women. Nakipag-dialogue na kami. So, ganun ang ginagawa namin. And pinopost yun kung ano yung mga activities. Kapag itong coming days, magkakaroon din ng mga launching doon sa mga agenda na sinabi ni Manay. Oo. Kasi may iba-iba sila pero meron tayong tatawagin. Ito, isang pinag-uusapan pa, yung first 100 days, if ever na makaupo na. At makakaupo, no? Pag nakaupo na, yung first 100 days ay usapan talaga sa mga sektor. Ano yung top 3 na isasalang na agad na agenda? Kasi pinag-uusapan pa namin yan. Hindi pa kami makadecide ano talaga yung mga pinakauna na ifa-file namin, isusulong. Kasi nga, several sectors yan. And nag-iisip din kami,
Doc Guy, na again, magiging applicable yan sa lahat na sektor, yung People's Participation and Empowerment Bill. Actually, inano na yan sinulong na yan ni VP Lenny nung congresswoman pa siya, pero hindi naman naging batas. It's important to have that People's Participation and Empowerment Law. Mai-institutionalize kasi meron tayo ngayon mga People's Councils sa mga LGUs. Meron mga active, meron mga hindi. So para ma-compel na rinirespeto ng mga LGUs yung mekanismo na yan, yung People's Council which is People's Participation in Policy Making sa LGU, dapat magkaroon ng batas. Katulad din nung pinush ko at naging batas as principal author ng 4-piece law, dati na yung executive program, di ba? Ako na. Dati yung bumoto ng party list na para sa 4-piece, yung Mga mayang liberal. kasi ito ang naglabas ng batas, kaya tayo Maging program yan. Yes. Nasagaan na ang budget niya. Natin munang pangalanan kasi ayaw naman natin manira. Yes. Pero napansin ko, May parehas. sa minor list, kasi minsan ipapangalan yung ganon, hindi naman pala sila. Hindi, oo, alam na alam ng mga tao. Pero gusto pa rin nating ipaalam na yung anong tawag natin yan at pinagsasamantalahan yung ganong klase ng programa. Kung mag-party list ako na ako ang magandang party list, totoo yun. Oo, sasama ako dyan. Sigurado, sasama tayong lahat. Bakit yun? Pinangalan mo yung isang programa ng gobyerno na hindi pala ikaw yun. Oo, Ito na lang, ito misleading. programa. Kasi yung 4-piece law, kaya nga pinush ko po yun. Kasi dati nang may executive program na 4-piece. Hindi ba? And ang talagang pinaka-mother of 4-piece is Tinggi Soliman. Na unang father ng Tinggi. Yes. Unang Nakakamiss. I really miss her so much, just like how I miss Pinoy. Executive program. Pero since hindi pa siya batas noon, parang nagiging discretionary lang sa Kongreso na bigyan ito ng budget o sapat na budget. Correct. You know, subject to the whims and caprices of the politicians in Congress. Yeah. Sometimes bibigyan ka ng malaking budget, sometimes hindi. At pwede pa nga nila, theoretically, nabawiin yung budget mismo. But since it's now a law, institutionalized na. That's why yung pinaka-title ng law na yan, 4-piece institutionalization law. So ganun din yung sinasabi ko kanina na people's participation and empowerment. Kailangan ma-institutionalize rin yan. Nakakatakot nga nung pag-upo ng nakaraang administrasyon. Diba, nagkaroon ng usap-usapan dyan sa programa na yan dahil sinasabi nila, itinuruan daw maging tabad-baday ang mga tao. Kaya balak na nila alisin. Kaya national. Compared to the other mga natin ngayon, yung mga ayuda program, siguro alam nyo na yon kung mga yon, na masasabi natin pure dole-outs. Walang kondisyon. Pero yung 4-piece, may kondisyon, may standard. Pagsawit. Pato, syempre, minsan naabuso rin kasi minsan nakakarinig kami noon in certain areas, pero I think konti lang naman yung ganon, na may favoritism sa pagkukuha ng select ng mga beneficiaries. We want, isa nga yan sa magiging ko rin po sa legislative agenda, ay susuriin ko ng gusto yung batas. Titingnan ko pa kung ano pa ang mga pwedeng improvements para ma-address yung mga problema na yun sa implementation. Yan ang kailangan ng progressive legislation may continue. O mga yung mga beneficiary ng ng mga pantawid, pampamilya, Pilipino program. Alam nyo na yon. So kung tutulungan natin ang ML at si Manay Laila na makaupo sa Congress, ito yung mga sinasabi natin na sisiguraduhin na mas palalakasin, pagtitibayin, tama ba yung sinabi kanina? Yung mga mekanismo na magsisiguro na protektado yung programa. Okay, isegue mo na sa last words mo. Ano ang last words mo bilang ML nominee at host ng ating podcast? Gusto kong sabihin sa inyo na number 6 sa balota. At pagkaboto nyo po sa harap, pwede rin sa likod kayo mag-umpisa para sigurado na number 6 sa balota, makikita nyo lang po ML.
Doon po sa harap, hindi nyo po makikita ang pangalan ni Senator Laila. Kung gusto nating maupo si Senator Laila, si Manay Laila na po siya ngayon sa mamamayang Liberal ML, number 6 sa balota. Salamat. Ay, Laila, last words. Okay. Ang appeal ko naman po sa mga kababayan natin, lalo na yung mga boboto sa darating na eleksyon, gamitin po natin ng tama yung kapangyarihan natin as a citizen to vote, select, choose, and elect yung mga magiging leaders natin. Kasi lahat tayo on election day, pantay-pantay. Each of us has one vote. So mayaman ka man o mahirap, para pareho lang. Pero kahit isang boto lang tayo, lakas ng boto na yan. Kasi lahat tayo yung sinasabing particle of sovereignty. Ang dami na ho natin mga naging problema sa bayan, mga naging suliranin. Kasi yung mga, sad to say, yung mga napipili natin, hindi naman talaga yung mga karapat-dapat. Pumili po tayo ng mga leader na talagang tatamasa, siseryosohin yung good governance. Kasi kapag may good governance, less ang corruption. Pag less ang corruption, more resources sa mga social services, lalo na sa mga marginalized sectors. Ang pinaglalaban po ng ML as a party list is precisely kayo na mga nasa marginalized sectors. So, maging maingat po tayo, maging discerning tayo kapag nandyan na tayo sa mga precincts, polling precincts, para piliin yung ating mga leader. ML, party list, nominee number 1, Laila de Lima, nominee number 2, Ted Bronner Bagilat, nominee number 3, Erin Tanyada. Mamamayang liberal, Manay Laila, Malayang Laila, madaling lapitan. And sa mga kabataan, pwede rin niyo pong isipin, Mobile Legends. Maraming salamat. Ako na, last na. Mga kaibigan, mga nakikinig, tumulad po sa akin. Anong ibig ko sabihin? Kapag nagre-relax tayo, syempre pinapanood natin yung mga paborito. Ako yung yung cooking show, masaya yun. Pero ang isa ding masaya ay bigyan din ng konting oras yung politika ng bayan. Diba? Kasi minsan, masyado nang lumalambot yung isip natin, kung puro kandukuhan at mababaw, no? Pero di ko naman sinasabing masama yun kasi showbiz, cooking, kung ano rin yung pinapanood ko. Cooking talaga, no? Sa enjoy din. Kaya, yung enjoy, yung iba-iba, at sa mga sinisingit palagi, kung ano yung nangyayari sa politika ng ating bayan. Kaya kasi po, ito na pag-usapan namin, follow up po tayo, puntahan po natin ang website ng Mamamayang Liberal para maintindihan ang kwento, ang plataforma. Kahit 5 to 10 minutes lang, balik ka dun sa gusto mo, okay rin lang yan, no? Pero pati ko na maging mabuting mamamayan, makatulong sa bayan, ay ma-involve naman tayo ng konti sa mga political na usapin. Kaya ako po ay nag-a-appeal sa inyo, number 6 sa balota, Mamamayang Liberal, no? Huwag kakalimutan, kasi yung tama nga pipili ka ng mali. 3 taon ka rin mahihirapan yan, pumili ng tamang political party. Sa ngalan po ni Miss J, ako si Doc Guy, para sa Tindik Pilipinas Podcast. Panoorin kami o pakinggan kami sa Spotify, Apple Podcast, Facebook at YouTube. Kita-kita tayo sa susunod na episode.